tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, gusto nyo bang maging masaya? Sigurado, ang sagot nyo ay oo. Pero kung gusto nyong maging masaya, tandaan nyo ito, huwag kayong mag-aasawa. Siguradong mabibigla ang iba sa inyo, at ang iba naman ay sasang-ayon sa akin. Yes, we can be happy through marriage. But it is not marriage that will make us always happy. It is God who can help us to be happy. It is God who gives us the gift of joy always. Huwag kayong mag-aasawa para maging masaya. Madidisappoint kayo. Dahil ang tao na iyong minamahal ay magbabago. Para saan ba ang kasal? Hindi lang para tayo maging masaya, pero tandaan niyo po, ang buhay pag-aasawa ay isang salamin sa pagmamahal at presensya ng Diyos dito sa mundo. Ginagamit din ng Diyos ang kasal, ang pagsasama ng lalaki at babae para makagawa ng mga tao, mga anak na maka-Diyos. Baka makalimutan natin yan. At yan din ang madalas na dahilan bakit nagkakahiwalay ang mga mag-asawa. Nakakalimutan nila ang tunay na layunin ng kasal. Yan ang maririnig natin sa ating ebanghelyo, na ang Diyos, ginawa niya ang lalaki at babae nung sinauna pa. Kung ano ang pinagsama ng Diyos, wala dapat tao ang maging hadlang sa paghihiwalay nito. Kapatid, isipin natin ang mga pagkakataon na kung saan hinayaan natin na sumingit ang masama sa ating mga relasyon at ugnayan. Ang demonyong masamang espiritong naninira ng ating samahan. Dahil pag walang nagmamahalan, wala ang Diyos. Pagdasal natin sa banal na misang ito, ang ating mga kapatid na nagkakalabuan na, mga mag-asawa na nahihirapan sa kanilang pagsasama. Pagdasal din natin ang mga nagkahiwalay na, naway matauhan sila, naway maging malinaw sa kanila ang kagustuhan ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan nawala ang pagmamahal sa ating puso, nanatili lang ang kataasan ng loob, magpakumbaba tayo, hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo muli ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid,
Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob na wanaming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakakaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalahan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigan kung di nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pat lalabas kang kahiya-hiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganahan, didikit siya sa iyo na parang anino. Utusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit kasawi ay pababayaan ka niya, pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya'y para kang nakaukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan, hindi siya matutumbasan ng ganumang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon makakatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo poon, nangungunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Pupurihin kita, poon. Ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay turo mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Ingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Buksan mo ang aking paningin ko pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko.
ang lingkod mo ay turuang masunod sa kautusan. Sa utos mong mapanghakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo't sisikaping kong masunod. Buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati ay nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't sila'y nagtanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, pinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya niya nilagdaan ng utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niyang silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino man lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya at ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kapag ako po ay iniimbitahan ng mga sal, isa sa mga binabantayan ko po sa loob ng seremonya ay kapag binuksan na yung pintuan ng simbahan at papasok na yung bride sa loob ng simbahan. Habang naglalakad po itong bride, itong babae sa aisle, binabantayan ko po ng maigi yung pong groom, yung lalaki. Ano po ang chinecheck ko? Umiiyak ba yung lalaki? Kasi kapag lumuha daw yung lalaki habang naglalakad yung bride sa loob ng simbahan, isa lang po ang ibig sabihin daw, hindi malayo na sila'y magkakahiwalay. Meron daw pong sumpa. Alam niyo po yung sumpa? Dahil po sa dami po ng mga artista
na kinasal. Napansin po nila, yung mga nagkahiwalay na artista. Bago daw po sila nagkahiwalay, yung lalaki, iniyakan niya yung paglalakad, paglapit ng kanyang asawa doon sa loob ng simbahan. Kaya nga po ako, pag napapansin ko na yung lalaki ay lumuluha na, ako po'y nag-aalala na at nagdadasal na ako sa Panginoon. Sinasabi ko, Lord, have mercy. Lord, tulungan niyo po ang mag-asawang ito. Sana naman po hindi sila makamuka ng mga iba sa showbiz sa pagkatapos silang kinasal. Ilang buwan, ilang taon lang, nagkahiwalay. Sino po? Yung mga artistang yon? Hindi ko na po sasabihin dito. Hanapin nyo na lang sila sa Google, ha? Hindi po showbiz vlog ito, no? Pero marami daw po, napansin nila. Pag umiyak yung groom, hindi malayo, magkakahiwalay daw sila ng kanyang wife. Pero, meron ba talagang magagawa para hindi magkahiwalay ang mag-asawa? Meron ba tayong magagawa para mapanatili na tapat ang bawat isa sa kanilang buhay pag-aasawa? Well, allow me to give you 3 secrets in order for a marriage to become loving and successful. Number 1, if you want your marriage to last, then the husband should do what the wife hates. Gawin niyo po, kayong mga mister, kayong mga lalaki, yung ayaw ng inyong mga misis, yung ayaw ng babae. Ano pong ibig sabihin nun? Magbababae na yung lalaki dahil ayaw ng babae? Makikipag-inuman na ba yung lalaki dahil yan yung ayaw ng misis niya? Magbibisyo na ba yung lalaki, yung mister, dahil ayaw ito ng asawa niya? Hindi po. Ang ibig ko sabihin dito, kapag ayaw ng babae na maglaba, ayan, ang lalaki ang maglalaba. Kapag ayaw ng misis na maglinis ng bahay, ang lalaki ang dapat maglinis. Di ba, kapag ginagawa mong ayaw ni misis, napapasaya mo siya. Amen? But kidding aside, ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Para maging matagumpay ang inyong pagsasama, dapat gawin mo yung hindi magawa ng asawa mo. Sa madaling sabi, magtulungan kayo. Amen? Mahirap sa buhay mag-asawa, yung isa lang ang nagbubuhat. Hindi magtatagal ang mag-asawa kapag yung isa lang ang nagtatrabaho. Amen? Mahirap kapag isa lang ang nangangarap sa mag-asawa. Hindi po ba? Kaya nga po nakasulat sa Biblia, dahil nakita ng Diyos na malungkot mag-isa ang lalaki, God created a suitable partner, a suitable helper for him. Hindi daw po mabuti na mag-isa ang lalaki. Kaya gumawa ang Diyos ng magiging katuwang niya. At alam niyo po ba, yung salitang helper dito, yung salita din na ginamit para ilarawan ang banal na espiritu. Kaya nga, ang mabuting asawa ay parang banal na espiritu. Dapat tumutulong siya sa kanyang asawa. Amen? Ang tanong, mukha bang Holy Spirit yung asawa mo? O baka naman, mukha siyang evil spirit? Ano po? Type niyo po, mukha bang Holy Spirit yung iyong asawa? O mukha siyang evil spirit? Para magtagumpay ang inyong kasal, dapat magpunuan kayo sa inyong mga pagkukulang. Kapag walang pagtutulungan, mamamatay ang pagmamahalan. Ang tunay na nagmamahal, tandaan niyo po, palagi niyang iniisip, paano ko ba matutulungan itong aking iniibig? So the first point for a successful marriage, do
what the other cannot do. Ulitin ko po yan. Do what the other cannot do. But secondly, for a happy, successful, and loving relationship, there should be proper communication. Palagi ko pong sinasabi ito sa mga mag-asawa, kapag sila'y nag-aaway, isang susi lang para matapos ang away, mag-usap kayo. At kapag nagsasalita ang isa, makinig ka ng mabuti. At ano pong ibig sabihin ng pakikinig? Listening means speaking last. Kaya lalong nag-aaway, kaya lalong nagkakasamaan ng loob kasi hindi marunong makinig ang bawat isa. Kasi gusto ng bawat isa, mauna siyang magsalita. Makakapagsalita ka rin eh. Pero paunahin mo muna yung asawa mo. Tandaan niyo po mga kapatid, wala naman tayong antena sa ating mga ulo. Nung ginawa tayo ng Diyos, wala naman siyang SIM card na in-insert o in-install dyan sa utak mo. Kung meron lang tayong signal dyan sa ating isip, madali pong mag-usap, madali lang po maintindihan ang iba. Hindi po ba? Pero wala kang antena, wala kang SIM card, wala kang signal. Kung gusto mong maintindihan ka ng iyong asawa, sabihin mo, ipaliwanag mo sa mabuti at magandang paraan. Again, it is not only important that you say what you want, but say it in a good manner. How you say it also matters. Huwag mong itatago yung iyong sama ng loob sa iyong asawa. The rule of thumb is, remember this, I remind couples, do not ever talk to your spouse or to your husband when they are at the other room. Huwag mong kakausapin ang iyong asawa pag sila ay nandun sa kabilang kwarto. Bakit? Kapag kinakausap mo ang iyong minamahal sa kabilang kwarto, hindi mo siya kinakausap. Sinisigawan mo na siya. Amen? Kapag tinatago mo ang iyong masamang nararamdaman, ang iyong sama ng loob, mangangasim yan, kapatid. At ano po ang asim? Diba? Yan yung acid. Kapag may acid ka sa iyong loob, nalulusaw ang iyong puso. Lalo kang masasaktan sa iyong loob. If couples do not communicate properly, they become closed doors. Tandaan niyo po yan. At 3 lang pong lugar ang palaging sarado at hindi binubuksan. Ang una ay ang mental hospital. Ang pangalawa ay ang kulungan. At ang pangatlo ay ang libingan. Kapag sarado kayo, ibig sabihin, una, maaaring mabaliw kayo. Kapag sarado kayo, pangalawa, pwede kayong maging bayolente sa bawat isa. Puputok at puputok kayo. Ano man yung tinatago nyo sa inyong loob. At pangatlo, kapag tinatago mo, hindi mo binubuksan, namamatay ang pag-iibigan. Kaya nga po, para mawala yung inyong mga sakit ng loob, manatili kayong nag-uusap. Kapag hindi nyo na maintindihan ng bawat isa, umiinit na ang ulo ng bawat isa, hinto muna kayo. Time out muna. Pag malamig na, doon kayo bumalik. Mag-usap kayo muli. Mananatili lang kayong nagmamahalan kapag merong pag-uusap. Kapag walang pag-uusap, diyan nag-uumpisa ang pagkamuhi. Amen? At ang tunay na pag-uusap, nag-uumpisa hindi lang sa paggamit ng ating mga bibig, kundi sa paggamit ng ating mga puso. Amen? Third and last, for a successful relationship, husbands and wives should become best friends. Yan po ang turo ng unang pagbasa. Napakaganda po galing sa libro ni Sirach. It says, a faithful friend is a steady shelter. He who finds a good friend finds a treasure. And a faithful friend is beyond price. A faithful friend is a life-saving remedy. Wow!
Ang tunay na kaibigan ay isang matibay na tahanan. Ang tunay na kaibigan ay isang kayamanan. At ang tunay na kaibigan ay isang nakakabuting gamot, lunas sa sakit. Hanggat hindi mo tinuturing na kaibigan yang iyong asawa, makikita mo siya bilang kaaway mo. Hindi po ba? Isa pong dahilan ng pag-aaway ng mga mag-asawa ay minsan yung lalaki, yung mister, pinipili pa niya yung kanya mga kaibigan kesa sa asawa niya. Di po ba? Palaging nangyayari yan. Minsan, ang mister, priority niya yung kanya mga barkada. At madalas nangyayari din po yan sa mga misis. Minsan, yung misis, pinipili din niya yung mga kakumari niya. Meron siyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan, hindi niya masabi-sabi sa kanyang mister, nararamdaman ito ng lalaki. Totoo po? Totoo. Hindi po ba? Kasi kapag kaibigan mo ang isang tao, palagay ang iyong loob sa kanya. Di ba? Kapag kaibigan mo ang isang tao, wala kang sikreto sa kanya, sinasabi mo sa kanyang lahat, binubuksan mo ang iyong buhay sa kanya. Kapag kaibigan mo din ang isang tao, hindi mo siya huhusgahan. Kapag nagkamali ang kaibigan mo, palagi mong inuunawa, palagi mong pinapatawad. Kapag hindi mo kaibigan ang iyong asawa, nawawala yung iyong pag-unawa sa kanya. The simplest and the purest kind of love is that of friends. Kaya nga po, kung hindi mo kayang maging kaibigan ang iyong nililigawan, huwag kayong magpapakasal. Amen? At para dun sa mga kasal na, gusto niyo po na lalo pang lumalim ang inyong pagsasama, ang inyong pagmamahalan. Gusto niyo po lalo pang gumanda ang inyong pagsasama. Subukan niyo po na maging magkaibigan kayo sa bawat isa. Kapag best friend mo ang isang tao, hindi po ba? Gusto mo siyang palagi mong kasama. At kahit na malayo kayo sa bawat isa, okay lang sa'yo. Kasi alam mo, kapag nagkita kayo muli, manunumbalik yung inyong pag-uugnayan. Kasi kapag kaibigan mong isang tao, pinagkakatiwalaan mo siya. Amen? Ask yourself that question. Is my wife my best friend? Is my husband my best friend? Pagdasal niyo po, naway maging magkaibigan kayo para lalo pang gumanda at sumarap ang pagsasama niyo. My dear friends, I leave to you these 3 secrets for a successful marriage. 1, do what the other cannot do. But second, always talk, always communicate, open yourselves to one another. Do not become closed doors. But third, make your wife or your husband your best friend. Become friends to one another. But lastly, I want you to remember this. Tatak niyo po ito. Huwag niyong kakalimutan ito. No marriage is perfect. Ulitin ko po. No marriage is perfect. Kahit na san kalupalop ng mundo maghanap, wala pong perpektong kasal. Walang perpektong pagsasama. Walang perpektong mister at misis. At yan din po ang madalas sa dahilan na paghihiwalay na mag-asawa. Dahil nag-i-expect sila, naghahanap sila ng perfection sa kanilang asawa. Kapag na-disappoint na, umaayaw na. May isa lang pong paraan para maging perpekto ang inyong pagsasama. Ano ito? Yung kayo ay punuin ng grasya ng Diyos. You can never make your marriage perfect. Yes, you can make your marriage successful, but never perfect. There is only one way to make your marriage perfect, and that is through the grace of God. Gusto niyo maging perpekto ang iyong pagsasama? Isama niyo si Kristo. So, remember that very important point. No marriage is perfect without Christ. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway ang bawat pagsasama ay maging masaya, maging payapa,
maging perpekto sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kapatid, ialay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, nakikibahagi sa paglilikha ng Diyos ng bagong buhay, mga mag-asawa at mga may bahay. Para sa mga pangangailangan ng mga magulang at ng mga anak, ang ating kahilingan ngayon, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pangunawa mula sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong paglikha. Ang pag-ibig namin sa isa't isa ay naway sumalamin sa iyong pananatili sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggawa, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon, utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila.
Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, do not forget these 3 secrets to a successful, loving, happy relationship or marriage. The first one is do what the other cannot do. It means help one another. But second, always talk, always communicate. Bakit merong sisigawan sa mga mag-asawa? Ang taong sumisigaw, gusto lang iparamdam, ipakinig, yung kanilang naitatago sa kanilang mga puso. When somebody shouts, it means that person feels that they are not listened to. Kailangan muna niyang sumigaw dahil nararamdaman niya, hindi siya pinakikinggan. But do not get tired of talking to one another. Dahil minsan ang ating mga salita ay kulang pa rin para ipaunawa mo kung ano ang iyong nararamdaman at pinagdadaanan. Kung nga tayo minsan di natin maintindihan ang ating sarili, hindi po ba? Pero gusto natin na tayo maintindihan ng ibang tao. Pero para kayo'y magkaintindihan, dapat huwag kayong titigil at magsasawa na mag-usap. Kung mayroong nagsasalita, dapat mayroong nakikinig. To listen means to speak last. But third and last, for a successful marriage, try to become best friends to one another. Nakakalungkot lang na yung mga iba na nagkakahiwalay, sinasabi, kahit na hindi kami magkasama, magkaibigan pa rin kami. Paano sila magkaibigan? Ayaw nilang magsama, di po ba? Pagkaibigan mong isang tao, gusto mo palagi mo siyang kasama, di po ba? Kumbaga, salitang showbiz na lang yun. Yung sinasabi, magkaibigan naman kami. Ang totoong magkaibigan, walang iwanan. Kaya nga, ang tunay na pagmamahalan ay makikita mo, ang tanda niyan ay sa pagkakaibigan. Do not seek only to become lovers, but true lovers are best friends to one another. Amen? Yet, as I have said, there are no perfect marriage, but the most perfect marriage is that one that includes Christ.
in their life. Pinakamaganda pa ring libro para kayo ay turuan sa inyong buhay, pag-aasawa at pagsasama ay ang Biblia. Kakaunti lang po yung aking naituro sa inyo. Pero marami pa na makikita nyo, matutuklasan nyo kung babasahin nyo ang Biblia. The best marriage book in the market is still the Bible. Yan nga po, yan ang aking assignment sa inyo. Di lang po sa mga mag-asawa, pero sa ating lahat. The Bible can teach us on how we can have meaningful relationships. Please, open it. Please, read it. Kung nahihirapan kayong magbasa, meron na pong internet, meron na po dyan sa YouTube, magbabasa para sa inyo, makinig kayo. Pero sana maunawaan nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sa inyo pong lahat na meron mga ugnayan, kayo pong mga mag-asawa, please give time to read the Bible, to listen to the Word of God. Isang daan yan para maging matibay, lumalim ang inyong pagmamahalan, para maging masaya kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.